Hello mga ka-antrep! So, ayan po, binisita po namin ang parents namin ngayong hapon kasi itong baby kalabaw nga po, tumawag kasi si nanay na hindi daw makalakad. So, binisita namin, kahapon lang ito ipinanganak, kaya lang, ang pagkapanganak po sa kanya ay nahulog siya. Hindi po kasi nabantayan nila ni nanay na manganganak na. Usually po kasi kapag nababantayan nila na manganganak yung kanilang inahing kalabaw, ay binabantayan talaga nila tapos sinasalo siya ng kung hindi patadyo o yung lumang towel or tela, basta't hindi po siya malaglag. Ang nangyari po ay nanganak po ang kalabaw ng hindi nila nabantayan kasi gabi yata nanganak. So pagka umaga na kalabas na itong baby kalabaw na to, kaya lang po nabagsak siya. So nung nabagsak na po yan, napilay po ang paa. Ngayon simula kahapon ng hapon hanggang ngayon na umaga, mga alas 10 ng umaga, ay hindi pa po nakakadede sa nanay itong baby kalabaw na ito. So napakalaking sayang po. Ang pinagtsatsagaan po nila ay ang painumin po ito ng gatas, powdered milk na tinimpla at nilagay dito sa bote at pinapainom. Ang hindi ko lang dinasuggest kasi dapat sa sa bote, yung bang sa biberon, pero yun, ang ginagawa nila ay pinapainom, hinahawakan ni tatay ang bibig ng baby kalabaw at binubuka at binubuhusan ni nanay ng gatas. Napakalaking sayang po nitong baby kalabaw na ito kasi ayun po, ayun ang kanyang nanay at sa kasamaang palad po ay ito nga po ang nangyari sa kanyang anak. So ang hirap kasi matagal nilang hinintay itong manganak ang ang kalabaw kasi isang beses lang yan siya sa isang taon pag nabuntis. Kumbaga ang tagal niyang magbuntis tapos manganganak, pero ito yung nangyari. So hindi po namin alam kung hanggang kailan ito ganito ang sitwasyon ng kalabaw kasi hindi talaga siya totally makatayo. Dapat kasi pagkapanganak niyan, pag nakarecover na, ayan, nakakatayo yun siya at dapat makasuso talaga sa nanay niya. Pero ganito ang nangyari sa kanya. Bali lumipas na kahapon ang maghapon tapos ngayong umaga, bali pangalawang araw niyang hindi nakakasuso sa kanyang nanay kalabaw, kaya ganito yung nangyari sa kanya. Pati sila ni nanay ay pabalik-balik dito para tingnan siya. Yan lang yung nangyayari sa kanya. Bali parang pagkabagsak po siguro nitong baby kalabaw ay naipit niya yung kanyang hita, yung kanyang binti or paa, kaya hindi siya makalakad ng maayos. So ganyan lang po yan siya para siyang makatayo, pero pag nag-start na po siyang humakbang ay hindi niya po talaga kayang humakbang. Nandito nga pala tayo sa nyuga nila ni nanay. Ito yung aking tatay. Tatay ko po ay 85 years old na yan ngayong February at ang nanay ko naman ay 81 years old ng July. So dalawa na lang yan sila magkasama sa buhay. Ayan, nyuga niya nila yung yung pinupuntahan namin dyan. Nyuga niya nila, yun ang kanilang mga apo. Ayan, first time na humawak ng baby kalabaw ng malapitan at ayan yung makahawak talaga, first time nila, kaya tuwan-tuwa sila. So yun yung yun yung napakahirap kasi napakalaking sayang talaga kasi magkano din ang halaga ng kalabaw. So share ko lang, napaka-proud ko dito sa mga parents ko kasi sa edad nila na yan, malalakas pa po yan sila. Walang bisyo ang aking tatay, hindi naninigarilyo, hindi umiinom ng alak, tapos ilang taon na rin siyang hindi umiinom ng kape, kaya siguro talaga yung napakalakas pa ng kanyang katawan. So ayun na nga, yung naunang naturo ko pala na kalabaw, hindi pala yung nanay niya, kapatid niya pala yun. Sinunod nito yan, yung nasa likod na yan, kuya pala ng baby kalabaw na ito. So yung nanay pala is nandoon sa other part. Ayun na nga, ngayon pinag-uusapan na, ayan na siya, pinapainom ng pinapainom kung ano ang dapat gawin. Kuya niya po yun, yung kalabaw na yun na nasa likuran, kuya ng baby kalabaw na ito. Since pinatayo siya at hindi talaga kayang lumakad, ayan, binuhat na lang ni tatay si baby kalabaw para dalhin doon sa kanyang nanay. Nakatali pala yung kanyang nanay na bagong panganak doon sa puno ng sa puno ng kakao. Doon siya ihahatid ni tatay kasi hindi po siya kasi pwedeng itabi sa nanay niya nang hindi siya nakakatayo kasi maaapakan din siya ng nanay niya, kagaya nung halimbawa kahapon na kakaano niya palang kakapanganak, hindi siya pwedeng ilagay doon katabi kasi maaapakan siya lalo ng nanay niya, baka lalo siyang mapilay. Pero ngayon no choice na talaga, kailangan hatid siya doon para susubukan naman talaga na lang hawakan para makasuso sa nanay niya dahil nga sa napakalaking sayang. So medyo pa yung nanay niya, medyo matapang pa kasi kakapanganak lang. Parang din, parang aso rin yung pusa na kapag bagong panganak ay matapang.
So, nandyan si mami kalabaw niya, ililipat yun dyan. Kasi nga susubukan nilang hahawakan para makasuso talaga sa nanay. Napakalaking sayang talaga nito. Alam niyo, as a farmer, kakampi nila yan talaga sa trabaho ang kalabaw. Kaya kitang-kita po sa mata mo, magulang po sa nanay. Kaya yan na lang muna mga ka-antrip, update ko po sa kayo. Sana po ay makasurvive po ang baby kalabaw na ito para naman may additional kalabaw na naman silang tatay na magagamit. Bye-bye!